commercial development for Eastern University. And for sure, it's gonna be a very lovely day for volleyball once again, and it's gonna happen here inside the Paco Arena at the middle of the city of Manila. For more V-League action coming your way, this is where it all started. 4 matches we have for you, combined women's and men's division. Kaya matitindi ang mga paluan na magaganap dito sa loob ng Paco Arena. This is the V-League Season 14 Collegiate Challenge here, and we feature 4 matches, 2 women's nga like we mentioned, San Beda and FEU, San Sebastian USD, then the men's matches, Adamson and San Sebastian, and to complete that lineup, you have UP and Saint Benil. That's going to happen today dito sa Paco Arena. Good morning everyone, my name is Jay De La Cruz together with Ana Gopico. Pleasure to work with you, Ana. Pleasure to work with you as well, Jay. At mag-uumpisa tayo sa labanan ng San Beda University kontra FEU Tamaraw. This is going to be a classification matchup, pero yung mga ganitong laban, Ana, importante pa to dahil nga naman pagdating ng kanilang actual collegiate season, malaking tulong yung makukuha nila dito. And we start things off sa San Beda University na masasabi natin naghahanap pa rin ng kanilang unang panalo sa torneo na to. Pero I think last game, maganda din naman yung pinakita nila against Ateneo. Kasi hindi naman sila gumive up lang. Tinry pa din nila, nanalo sila second set, and then ang fourth set, they were still trying their best para makahabol and maka-close na 22-25. Oh, actually, Angel Habacon, the woman you're seeing right there, kasama niya itong si Castillo, they scored 10 points each nung laban na yun. At nakarating nga ng 4 sets yung laban na yun against Ateneo. So tama ka sinasabi mo, Ana, magpakitang gilas rin ang San Beda nung huling laban na yun. But talking about the FEU Lady Tamaraws, right there, you can see on your screens, Ann Monares, she's going to take charge dito sa laro na to dahil wala nga si Barbie Hamili. Mamaya makakarinig tayo ng kwento. Pero if you have Ann Monares in charge of her offense, at the looks of it, mukhang okay naman ng FEU. They're in good hands, di ba? Mukhang they are naman. Tsaka, hindi lang naman si Monares and si Hamili yung gumagawa nung last game, pati si Tagaod and si Panangin. Yes. And although kahit they fell short on their last game, FEU still did pretty well against their game with UP Diliman. Oo. At makikita natin nga ang labanan ng San Beda kontra FEU when we return. This is the V-League Season 14 Collegiate Challenge.
Officials for this match, our first referee is Mr. Jethro Neil Paredes, National Referee. Our second referee is Mr. Erlindo Eusebio, Fernando Velarde, National Referee. Let's now call on our Lady Red Spikers from the San Beda University. Outside spiker number 1, Angel Habacon. Opposite spiker number 2, Klein Abraham. Starting setters number 8, Patricia Senzon. Middle blocker team captain number 13, Trisha Paras. Outside spiker number 15, Maxine Tayag. And their middle blocker is number 17, Kat Molina. Starting libero is number 11, Mikay Flores. Their head coach is Ariel De La Cruz. Calling now the Lady Tamarails from the Far Eastern University. Outside spiker number 9, Chinny Tagaod. Starting setters number 11, Jillian Gallo. Opposite spiker number 13, Alyssa Devosora. Middle blocker number 18, Mitzi Panangin. Middle blocker number 19, Jean Assis. Outside spiker number 20, Julian Monares. And their starting libero is number 2, Sheila Kiseo. Their head coach is Tina Salak. It's the Lady Red Spikers versus the... You can see on your screens the starting lineup of the Lady Red Spikers. Mukhang usual suspects ito, Ana, dahil lang ito nga, Angel Habacon is there, Trisha Paras, Marian Tayag is there, Mikay Flores will be the starting libero para sa San Beda, para sa FEU. Ali Devosoro is there. Again, there is no Barbie Hamili on the floor right now. Sigurado may kwento sa atin ating courtside reporter si Mika Madrid kung ano nangyari kay Jimmy Jean, or otherwise known as Barbie. Siya nga din yung isa sa mga highest pointer last game against UP. And come to think of it, 2 sets lang siya pinasok, or rather 3 sets. 3 sets siya pinasok, pero siya pa din yung best scorer for FEU. So here we go. That's Patricia Senzon starting this match here. It's San Beda Lady Red Spikers going up against FEU Lady Tamarails. My name is Jay De La Cruz again with Ana Gopigo. And we are going to start it with an ace. What a good way to start the first set. Libreng puntos nga naman, di ba? Walang kahirap-hirap, nag-serve ka lang. And finally, FEU will set it up, and Jean Assis will connect for the first point of the Tamarails. That was a really good quick set for the first point of FEU for today's game. That's Ann Monares. Again, like we mentioned, mukhang siya magiging overall in charge ng opensa dito ng FEU. And that time, Maxine Tayag was able to sneak in a point right there. Medyo nahuli si Max Wangko. Binalik ng San Beda yung quick spike ng FEU sa kanila. Nagkaroon na rin ng salamat sa net na atake dun eh. Kaya medyo off time si Max Wangko. Meanwhile, that's a service error. Yan din kasi yung mahirap basahin eh, yung mga sumasabit sa net. Kasi hindi mo alam kung saan talaga siya babagsak. Pero most of the time, hindi rin makikisama yung net sa'yo, di ba? Yun din, kalaban din siya at the same time. Oo. Jean Assis with a serve. Senzon punta sa gitna. Nakapuntos si Xiao. Another quick set from San Beda University. Check out this quick play, just like what Ana Gopico used to do before. Yan, alam mo pag ganyan, pinapasalamatan ko din yung setter talaga eh. Ay, bawi naman si Mitzi. Parang labanan yata ng mga quick plays yung mga first few points natin today. Ito nga yung masaya dito. For the first time kasi na nagko-cover ako dito ng V-League, middle blocker ang kapartner ko. Eh di ba, most often than not, ang middle blockers, siyempre, sasabihin ng coach, sila yung unang focus ng open, sila yung i-activate. Pero most of the time, pagdating ng laban, for lack of a better term, kayo nakakalimutan, di ba?
Oh, alam mo, ganyan, tamang-tama yung sinabi mo dun, Jay. Kasi as a middle blocker, pasok kami ng pasok. Asa kami ng asa, wala namang Pwede ka binibigay nabibigyan. palang bola sa amin. Kailangan talaga may perfect setup madalas. Na hindi mo rin naman masisisi yung setter, di ba? Meantime, Xiao can score. Nice dig there by Wangko. Butata ang inabot ni Galio that time. That one went too wide for FEU. That was a good rally with SBU and FEU. That's Abraham serving. Gitna na naman. At very effective naman kasi kahit na anong ibigay mo, ginagawa nila ng puntos. Pero sigurado, ang masasabi natin, ang hindi ganong mabibigyan ng credit, yung first ball no? Sa defense. Oo, yung maganda kasi, again, like we always say dito, as that one went out for Chinny Tagaod, it will all start with the first ball. Pag maganda first ball mo, sunod-sunod na yan. Totoo. Actually, sa mga teams ko na pinaglaruan ko before, lagi nila ina-emphasize talaga yung defense more than the offense. Kasi yung offense, mas natural na siya na parang natural na yun sa attacker talaga na gusto mong ipuntos. Pero yung defense, mahirap yun i-perfect. And Ann Monares scoring that time. Swabing-swabing pagkakabigay sa open. Ang linis din ng palo Oo. ng open natin. This is a wonderful morning actually for these two teams. Palitan ng puntos, palitan rin ng error. Ayun naman yung dapat nating iiwasan, yung mga unforced error na ganun. Kasi katulad ng first point, yun nga yung easy point, di ba? Naka-service ace agad. Easy point din sa kalaban, yung service error. Hindi naman sila gagalaw, di ba? Oo. Babasahin lang kung saan pupunta yung bola. Di pag out, hindi iwas na lang. Tulad nun. Ayun na nga mismo. Tsaka malaking pressure din kasi yun sa server kasi parang tingin mo all eyes on you na parang kailangan papasok, nag-overthink, daming oras mag-overthink. Madaming nag-judge sa'yo, no? Oo. Yung impression, no? Jill Gallo with the serve right now. Naku, mukhang over-reception pero nagawa ng paraan ni Senson. Opposite this time, Debosora connecting. Ayan na ang FEU, pinapagana na ng setter lahat ng spikers niya. We're seeing open, opposites, and middle attacks. First technical timeout tayo, FEU with the lead. To all of our volleyball fans, welcome to the Paco Arena for the first leg of our quadruple header. It's the SBU Lady Red Spikers versus the FEU Tamaraos. Isa nga lang ang hiling ni Coach T from the FEU Tamaraos sa kanyang girls today. At yan nga raw ay ang control inside the court. Ang sabi niya sa akin kanina, dinaanan namin lahat ng important skills from blocking to service and defense. So I'm hoping to see that from them today. At para naman kay Coach Ariel ng SBU Lady Red Spikers, fighting spirit daw ang kailangan nilang buhayin. Going up against a UAAP team is already a challenge on its own right. Kaya naman ang sabi niya, I just want the girls to show more effort and positivity for this classification match. Jay and Anna? Maraming salamat, Mika, and piggybacking on that report kay Coach Ariel. Magre-reflect to no? Pagdating ng NCAA tournament that's gonna happen early next year, di ba? Makikita mo yung masasabi natin the dividends of playing different schools, especially schools from other collegiate leagues, di ba?
Oo, kasi talagang malaking factor din yung exposure ng mga teams sa mga nakakalaban din nila. Of course, San Beda had a relatively good showing nung previous NCAA tournament. As you see here, Ali De Bosora just hitting it off the blockers, hand and out. So FEU with a 3-point lead right now. That one went wide. Ayan, another service error coming from FEU today. By my count, Ana, nakakalimang error na ang FEU dito. So that is 5 free points coming from the 8 points ng San Beda. More than half yun. Assist. Ay, nasa lubong na siya ni Xiao. Ayan, para showing off her leadership skills sa harap ng net with her teammates. Ang hirap din gawin nun, no? Yung tatimingan mo yung papalo. Oh, kasi iba-iba din yung timing ng mga bawat spiker. So parang as a blocker, isa-isa lahat yun. Kailangan mong aralin yung timing nila. Mean attack right there from De Bosora was the great floor defense right there. Kaso, Medyo Sumabit nag-alangan yung yung open spiker ng San Beda. ang tahimik na lang sa opensa ng Beda ngayon si Angel Habacon. But let's see kung ano ang gagawin dito sa susunod na play. Meanwhile, that's Jean Assis serving. Senson, punta sa open. Monares sa likod. Yan, showing off na kaya niyang pumalo frontline and backline for FEU. Ito naman yung kinikwento ni Mika kanina na sinabi ni Coach Tina Salak. Parang yung completeness ng laro. Sa opensa, nakikita na natin, di ba? Parang actually ngayon nga very plakado pa yung mga plays ng FEU. Ayun, katulad nun, 'di ba? Napakagandang quick spike nun, halos frontline na yung palo niya. Mitzi Panangin connecting again. Check out that one. Balita ko nga hindi naman talaga siya originally middle blocker. Pero ginagampanan niya yung role niya na very well. Tsaka yung improvement niya from the first game to now. Oo. Very good observation right there. Meanwhile, Habacon just sending that one over. Likewise for FEU. Sino makaka-opensa? Habacon finding the open spot. That was a great offense coming from San Beda. Thinking na that was an offset. Kasi yung defense nila, hindi sakto sa setter yung defense niya. Pero nagawan pa rin ang paraan. At parang narinig tayo ng Angel Habacon. Hinahanap natin kasi kanina, di ba? Eto na ako. Ayan, ito na ako. Over reception. Ayan, number 13, Paras, the captain. Talagang nagte-take control talaga siya sa front line. And that's what we're looking for with our middle blockers. Tsaka magpapasko na, di ba? Pag binigyan ka ng regalo, tanggapin. Talaga. Favorite ko din yan sa middle blocker, yung mga regalo. At saka time and again, yan naman ang sasabihin sa'yo ng mga coach sa'yo. No? Parang wala pa akong kilalang coach sa'yo na hindi sinasabi yan, di ba? Kaya yung kalaban mo naman dyan is yung mga violations na overreaching. Pag nanggigigil ka, no? O parang, teka lang, kailangan timingan din yung sa setter ng kalaban. Nag-iipon ng error ang FEU dito. That's why we are this close here. San Beda just trailing by 2. That's Klein, Abraham serving. Set up ang FEU. Mitzi with a slide. Ang ganda naman ng running spike na yon. Actually, ang ganda din ng defense. Parang nakikita, ayan, tignan natin yung running attack niya. She's showing off very good attacks for today's set. And for sure, FEU must be videotaping this game right now dahil perhaps this is the best sequence ng maganda pinapakita nila sa opensa. Likewise sa depensa. Tagaud from the back row. That one is good. And Jenny Tagaud will send us to our second technical timeout. The Lady Tamaraws are up by 4.
Becker is here inside the Paco Arena. Jade De La Cruz together with Ana Gopico, with Mika Madrid at courtside. And Ana, kung ganito gumagana yung opensa ng FEU, it's just a sight to behold, di ba? Totoo. Ang question na lang dyan is, kaya ba nilang i-maintain yan all throughout the game? And of course, yun din yung nagiging issue ng FEU this entire tournament so far, maintaining yung magandang showing all throughout this match. Yes, Pero ang beda, consistency. consistency, yes. Tagaod! Ayun. Error. Kasasabi lang natin, consistency. Ayun nga. Ano lang naman, first pa lang naman daw. Maaga. Sasabihin sa akin ni Chini niya, maaga pa, sir. First set pa lang, first set. Oh. Let's show Paras with a serve. Galio, punta sa gitna na naman. Di nagawa ng paraan ni Molina. Kiseo sets it to Monares. Finding the open spot again. Yan. Monares showing us versatility na hindi lang puro palo. Pwede din cut ng ball. Variety of attacks, yan ang sasabihin, di ba? Di lang palo, may off-speed. Actually, yan yung sinabi ni Coach Tina last game nila, na kailangan nila ng more diskarte. And I guess, ayun na nga, she's showing us diskarte for today's match. Senson. Almost. Muntik na makapunto si Patricia Senson doon. But Molina set it out. Another point for the Lady Tamaraws. And si Coach Ariel, kailangan niyang kausapin itong kanyang mga players. Let's listen in. Walang pressure, dahan-dahan lang. Ha? Okay na yan. Pero pag nakita mo, nandun na yung kamay, ipaluin mo na lang sa kamay, pa-check. Mas mabilis yan kaysa mag-down the line ka. Ha? Kat, paluin mo, cover ka. Yung talon, mabagal kasi umangat yung balikat, kaya naiiwan tong moves mo. Dito malong ka lang ng relax. Ha? Then, yun nga, sabi ko sa'yo, mas madali pa-check kaysa mag-down the line. Pa-check mo na lang. Ha? O, balik, receive muna tayo. Ha? Receive, atake tayo. Parang nakaka-relate ka doon sa huddle na yun. Pagtuturuan ka ng basic, fundamental movement, pagpapalo ka, di ba? Oh, actually, si Coach Ariel was saying nga na yung mga bawat little details nung approach mo, kasi it really makes a difference. Sabi nga ng mga coach ko dati, volleyball is a game of perfection. So, maliliit na movements lang, may effect na yun. Parang may hugot ka doon. Medyo lang. Dami kasi ano eh. Nasabihan ako ng maraming times. Meanwhile, ayun na nga, that huddle paid off for Kat Molina who just scored. Sabi nga ni coach sa kanya, paluin mo lang, wag mo muna i-down the line. At pinalo nga niya. Actually, hindi lang si Coach Ariel nagsabi sa kanya, mga kakampi niya, sila Angel, sila Klein, di ba? Naririnig mo na din, no? Oh, paluin mo lang, cover kami. Yun yung gusto natin. Nakaka-build yun ng confidence as a spiker. And that's Kat Molina serving. Jill. Slide na naman si Jean, but that time, it's either mababa yung set o mababa rin talo ni Jean. Actually, ginawan din ng paraan kasi yun ng setter. Na medyo off na siya dun sa setter's box niya, pero sinubukan pa din niya, kaya siguro medyo alanganin yung pagkabigay na set. Sayang, wala dito si Jamie La Victoria. Maganda ko kunin yung perspective na setter, eh, no? Meanwhile, Ann Monares, ay, nandun nakapwesto yung libero. And Jean Asis rejected that one for the point. Binawi niya yung error niya dun sa running spike niya with that solid block. It's a 4-point lead for the Lady Tamaraws right now. That's Jill Gallo serving. So far, doing an excellent job distributing the offense for FEU. That's Pero true. ang bedang offense dito, baba ng set, nagawa ng paraan, habakon, binigay na lang sa likod kay Abraham, ang layo tuloy. Parang nakita ko na since nung start nung first set, since Beda was actually doing well sa pagbibigay sa quicker, kaya lang parang medyo napipilit na ngayon kasi nga off na yung yung receive. Pero pinipilit pa din sa middle. So maybe they'd have to reassess yung decision making ng setter doon.
And with those errors ng FEU, it's just giving several opportunities sa Beda to execute properly. That's true. May karga yung service ni Senson Kaya lang masyadong malakas. Nakita ko din yung float Mahirap yun i-receive yung mga floater na yan. Nakakalin lang. Very deceptive Tapos yung tipo magugulot ka na lang, pag saktong pagdating sa linya, biglang babaksak no? Totally breaking the laws of physics di ba? Gusto ko yan, may physics. Oh. Reminder, mag-aral pa rin po tayo Oo. kahit naglalaro. Abraham, that hit was too low and she was called for double contact. Nag-iipon rin ng errors ang San Beda. For sure, hindi na gugustuhan niya ni Coach Ariel de la Cruz. Kaya may timeout tayo. Let's listen in. Kinokontrol mo lang dito. Ganyanin nyo lang. Wala namang nangyayari dyan Diba? Pagka may receive tayo, kayo matakot, matake kayo. Kaya sabi ko sa iyo, bigyan mo kumpiyansa. Bigyan mo yung middle. Nakakala naman sila, block. Kaya nga, chance niya yan. Diba? So, tulong-tulong muna. Pag may receive muna tayo ng maayos. Pag may receive, atake tayo. Kaya mga wing spiker, gawa kayo ng parang. Huwag niyo i-control sa kamay. Sige, panuloy mo. Ha? Sige. Parang napakakalmado naman nung coach nila, no? Na kahit na behind na, parang na-maintain pa din yung composure. So, Coach Ariel is saying na control pa din tayo sa bola. Na dapat simulan natin sa receive na maganda para maganda din yung set at maganda din yung palo. It all goes back to basic volleyball, di ba? Yes, dahan-dahan lang din talaga. Kasi minsan nagmamadali tayo, pero hindi na tama yung ginagawa natin. Nako, di nagkaintindihan sa atake. That's gonna be a free point for the Lady Tamaros right there. San Beda needs to up their communication kasi nakita na nga na offset yung bola. So the more na kailangan yung mag-usap, so sino ba talaga yung kukuha ng spike na yon? Great serve from Ann. Senson. Punta kay Abraham. That one didn't work. Asis will try. Great defense by the Lady Red Spikers. Wanko doing likewise. Monares from the back row. Senson. Habakon. Parang nakikita ko na yung pattern ni Habako. No? Yun yung favorite niyang palo, yung dito sa open spiker ng kalaban. Cross court, no? Yes. Yung off the block, tapos sakto-sakto sa spot na yun. Let's see if kakayanin ng FEU maka-adjust since ako nakita ko na yung pattern. So dapat makita din nila. Gitna ulit. At binawian ni Asis with that quick spike. Tatlo na sumalubong kay Asis. Pero walang pakialam si Jean Asis. Pinalo niya pa rin yun. At set point na ang FEU. At pansin mo din yung palo niya actually was away from the blocker. Nako, regalo pa. Merry Christmas. Wonderful way to finish set number 1. Mitzi Panangin sealing the deal here for the Lady Tamaraos. Check out this play right here. Gaya ng sabi ni Ano Bupico. Ang ganda ng tindig ng palo niyo. At natapos nga ang ating set number 1, 25-17. FEU taking set number 1.
Back at us here inside the Paco Arena. You can see the score at set number 1. Papasok na nga tayo ng set number 2. Pero ito muna mga highlights, Ana Gupico. Ayan, nakikita natin yung mga paluan, mga batuhan ng mga quick spikes ng both teams. Talagang inu-utilize nila. Actually, kahit naman yung mga coaches sinasabi, bigyan mo din talaga yung quicker mo. And sigurado kung ikaw yung nasa FEU, matutuwa ka dahil na-activate nga ni Jill Gallo yung lahat ng kanyang mga attackers. And actually, San Beda, some semblance of attacks from them on their side, pero yung depensa nila minsan nawawala. Dahil nga, aktibo-aktibo yung opensa ng FEU. As you can see, the stats right there. Look at the attack points, 15-6. 15 points for 15 attacks for FEU, while 6 for San Beda. 2 blocks for FEU and 1 for San Beda, and 1 service ace from San Beda, while FEU has none. And yung opponent error, yun pareho sila doon nagkakatalo, 9-8, magkadikit. Actually, ang FEU kanina, in that early part of the set, yung FEU nakarami ng errors eh. Latter part, medyo nag-ipon din ng errors yung Bede. Nabawi naman ng FEU yung mga errors nila towards the end. Ito nakita natin kanina, yung attack points, 15-6. Diyan mo makikita, gumana talaga yung opensa ng FEU eh, no? Totoo, dahil yan sa setter nila. So, bigyan natin ng credits yung setter. And actually, yung defense din ng FEU has been very good That for is the true. first set. So credit goes to that girl right there who just served. That's Jill Gallo. Almost starting the set with an ace. Set up ang FEU. Bigay kay Devosora. Tug right there. Off the blockers heading out. First point belonging to San Beda. Yan, nakikita na natin yung energy ng San Beda. Sana ma-consistent naman nila yung energy na yun towards the whole set for today. Ganda ng umpisa nito San Beda. Let's see if they can follow that one up. New server on the floor. Actually, new face on the floor for Beda. That's Yana Binondo who just set it out. Kailangan nilang ingatan yung mga points na ganun kasi sila yung naghahabol for this set eh. Kung gusto nilang manalo, di ba, dapat iwas talaga ng errors. Actually, San Beda fielding a different set of 6 right now, save for the libero as Marian Tayag's attack was short. Back-to-back errors for Beda. That's Ann Monares on your screen so far, already scoring 3 points in this game here. Nako, muntik pa magsalamat sa net. And for FEU, nagtuloy-tuloy lang salamat sa net. Net violation for San Beda University. Another unforced error. Ang hirap din na role nyo sa mga middle blockers eh, no? Hindi ka naman makalayo sa net kasi ano mangyayari pag masyado kang malayo sa net. O yun, madedelay ka talaga, hindi na magiging quick. Yun nga eh. Magiging slow. Tsaka yung palo, di ba, chances are tuturo eh, di ba? Yung lulusot lang din. Pag masyado ka naman dikit sa net, eh, mangyayari. Kanina. Kailangan talaga pag middle ka, quick ka talaga. Kaya quicker. Binondo. Punta kay Hadlocon. San Beda rejoicing for that first point from their attackers. Ayan, kanina parang wala silang masyadong mga variations. Wala silang mga drop ball masyado. Pero now, they're amping their game up. Showing us more skills. For their That one attack. went out. Yan lang ang hirap, no? Na nakukuha mo yung opensa mo ng dahan-dahan, pero on the other end, mag-error ka. And actually, that's the 4th error of San Beda right now in this set. Giving 4 points out of the 5 points for FEU. Short serve, Binondo. Punta dito kay Salangsang. And that one will go to the side of the Tamaraws. That was a good coverage on the side of San Beda, pero hindi pa din nila nabalik sa FEU yung bola.
And if you're Coach Tina Salak, you would want this na makikita mo rin somehow yung depensa ng FEU. Gumagana din dito. I think FEU is showing good, consistent naman sila the whole first set. Oo. Ayan, another score for Mitzi Panangin. That was a quick drop. Yun yung mga drop na pamatay. Mabilis. And believe it or not, that's just the first attack point of FEU in this set, ha? So, puro error talaga ng San Beda. Isa pa. Marian almost scoring. Another opportunity for the Lady Red Spikers. Binondo punta kay Salangsang. Rejected. Isa pa. Tayag on the other side this time. It was too low. Looks like San Beda has to reorganize their place. Technical timeout muna tayo. FEU with a 6-point lead. Back at us here inside the Paco Arena, and Mika Madrid has a story for us. Mika. Jay and Anna, despite their losing streak, it is unlikely for the SBU Lady Red Spikers to back down in this classification match. At nabanggit nyo nga, high energy pa rin ang girls coming into the game today. At sabi ni Coach Ariel kanina, kahit 3 to 4 months lang ang preparation namin for this collegiate challenge, gusto naming may angat ang moral ng girls dahil malaking bagay ito to prepare them for NCAA. Dagdag pa niya, a way bigger challenge is ahead of us. Kaya naman gusto lang naming i-absorb lahat ng pwede naming matutunan in this fight against the Tamaraw. So let's see kung makakabawi ang Lady Red Spikers in the second set. Back to you guys. Maraming salamat, Mika. And if anything, Ana, no, all San Beda needs to do so far is to look on their previous game na kung saan they were hanging around with Ateneo, di ba? Totoo yan. Kasi last game, dikit na dikit yung laban nila towards the second, third, and fourth sets. They even got a set Yun nga eh. Naka-isang set sila, di ba? with Ateneo. Muntik na mag-5 sets yun kung tutuusin. But looks like it's a different setup for 6 for San Beda ngayon. So let's see if mag-work ba yung pagmimix ni Coach Ariel ng mga players niya inside the court. It's actually a different look dahil nga pinaglaro ni Coach Ariel yung lahat ng players. Yeah, this is a different set of 6 dito sa second set. And for sure, may mga hinahanap din dito si Coach Ariel as Mitzi Panangin scores on that attack. FEU's middle blockers are really performing and contributing sa mga attacks for FEU. At kung di nyo lang napapansin, actually di nyo nakikita, kung nakikita lang ng mga nanonood sa atin ngayon over at Facebook, etong si Ana Gupico parang gusto na mag-uniforme kasi si Jill Gallo kanina pa binibigyan yung mga middle niya as Chini Tagaut connected on that one. Yan yung gusto natin na setter, binibigyan yung middle. Pero di rin kinakalimutan yung mga wing attacker niya tulad nun, Tagaut just scored. Ganda ng serve ni Devosora for the ace. And Coach Ariel has seen enough. Hindi na nakapaghintay ng technical timeout. He called for a timeout. Let's listen in. Receive kung hindi nyo kunin yung bola niyan. Pagkaantayan kayo ng antay, hindi tulong-tulong muna tayo. Kita nyo, lumalayo. Sabi ko nga, huwag nyo palayo ng palayo ni score. Okay na, hindi ka. Huwag kayo mag-asahan. Huwag muna isipin yung bola. Angat sa inyo, papalong. Isipin muna natin, receive muna. Pag may receive, saka tayo atake.
So, yun lang muna ang gawin nyo. Receive ng maganda, tapos pag may set naman sa inyo, gumawa kayo ng paraan. So, kailangan lang talaga kumalma eh, no? Baka kasi masyado nakikita ni Coach Ariel na nararattle na din yung players niya. Kasi miscommunication talaga. Pag nararattle ka inside, minsan nakakalimutan mo na gawin yung role mo. And yun yung sinasabi ni Coach Ariel na wag nating asahan yung teammates natin. Kailangan gawin natin yung roles natin pag binigay sa atin. And if anything, ito talaga yung masasabi nating value na naglalaro ka ng classification match. Dahil mas less yung pressure, di ba? Oftentimes, pag less yung pressure, di ba, ano nangyayari? Mas lumalabas yung laro eh, di ba? Totoo yan. And right now, in that rally so far, both teams showing up what they're made of here. Isa pa para kay Castillo. That was a very smart attack on Castillo's side. Dropping the ball in the middle of FEU. So, syempre, kung ikaw yung San Beda, gusto mo ulitin lang yan ulit on the next place and on the next place. As Senson returns as well as Abraham. Kailangan lang kuhain ng San Beda yung composure nila as a team. So, yung substitution na ginawa dito ni Coach Ariel para kompleto yung set ng attacker sa harap eh. Nilagay niya yung setter at the back. Gallo, back set. Panangin all day. So far, she hasn't missed a point. Parang Indeed. lahat ng binibigay sa kanya, talagang sure point. Masarap sigurado ang almusal ni Mitzi Panangin. Pati yung gising, almusal. Masarap din siguro yung almusal ng setter. Kasi, Oo. di ba, parang lahat gumagana talaga. Sama mo na siguro yung naka-perfect sa quiz nila, no? Panangin ulit. Ayun, another quick attack. Tsaka ang sarap ng feeling na pag sinet mo, sure point agad, di ba? Kahit hindi ako setter, pero feeling ko lang. And again, credit goes to Jill Gallo na she's making all her attackers look good. Pero pag kinausap mo si Gallo, ano sasabihin niya? Ang galing din yung receiver ko eh. Totoo yan, kasi it really just comes to the person before her, di ba? Tag out from the back row. Nandun si Marian. Ginawa ng paraan ni Chai. Ball is still alive. Opportunity for the Lady Tamaraws. Gallo tumingin na kay Monares. Marian Tag was there again. Chai, second try. That was too low. And that will send us to our second technical timeout here. Big lead for the Lady Tamaraws here, 16-4. Back at us here inside the Paco Arena, Jay De La Cruz together with Ana Gopico and Mika Madrid. And we are seeing here the classification matchups ng ating 2022 V-League Collegiate Challenge Women's Division. Mamaya masasaksihan natin San Sebastian going up against UST. Yes. As Chini Tagaod, that usual powerful jump serve. Back row naman, ang baba lang ng palo ni Chini. Alam mo, observation ko rin yan ngayon na parang yung mga open sets ngayon, mas mabibilis na, low quick sets na din siya. Compared sa nung panahon namin, pataasan, the sky is the limit. Parang iiba na din yung dynamics ng mga volleyball plays talaga ngayon.
Ganito naman yun. Kung halimbawa napakataas nung set, mas madali ang trabaho sa inyo dahil alam nyo saan pupunta yung bola, di ba, as middle blockers. O, kaya talagang the pressure was on the open spikers kasi basagin mo talaga yung blocker. But speaking of, that was a service ace from Salangsang. And if you're Franz Salangsang, gusto mo maganda ang maging follow-up nun. Let's see here. Tulis kasi ng serve eh. Kargado pa. Tsaka yung kanina, corner serve yun, ang hirap kaya nun. Pero nagawa ng paraan ni Ann Monares. And the attacks of the Lady Tamaraws making a comeback here sa set number 2. Karamihan kasi ng puntos ng FEU this set galing sa errors ng San Beda. And it looks like ang FEU ay hindi hindi nang papahabol. No let up whatsoever, di ba? Oo, Back-to-back points over Ann Monares. Kung binigay nyo sa amin to, tatapusin na namin to. Parang yun na yung agenda. And for sure, sinabi rin sa inyo to nung naglalaro ka, di ba? If you have an opportunity to finish early, sige na. Di ba, pabor din sa inyo to as a players pag tinapos yun ng maaga dahil less pagod, di ba? Tsaka yung dati, yung goals talaga namin nun, dapat hindi mag-double digit yung kalaban. Yung tambakan talaga eh, no? Oo. Hindi pwedeng, papahabol-habol ka pa. Ay, nako. Yung backset napunta sa kalaban. Nakaisa pa ang FEU. Senson. Punta sa likod. Medyo masyadong mahirap yung angulo doon ni Klein. Medyo labas na rin kasi sa antena, kaya ang hirap ng ipasa. Hirap din ang trabaho ng setter. Kailangan ma-recognize siya kung nasan siya. Kasi, Kahit nakatalikod ka. No? oo. Kaya talaga yun, kilalanin mo talaga yung net. Yun yung awareness mo inside the court. Monares was rejected. Perfect timing for Abraham and Kasugod. Check out this one. Walang coverage dun sa harap niya. Block right there for the Lady Red Spikers. Ano ang bawi? Jean. Talk about coverage. Nandun yung floor defense ng San Beda. Bitin lang yung tip ni Marian Tayag. Looks like San Beda is having a hard time converting their attacks into points. But so far, they had their defense parang na-realign na nila. Medyo naayos na nila yung defense nila, but they're having a hard time with the attacks pa din. Talk about errors. Jill Gallo with a service error right there. Pero going back to that scene dito sa San Beda as we are about to see some substitutions, babalik si Yana Binondo at si Rhea Hadlocon. Ang nangyayari sometimes dito sa opensa ng Beda sa second set, si setter, sasabihin natin, ang ibibigay niya automatic quick, pero ang palo, nakaabang siya sa mataas na buwelo, di ba? So talk about miscommunication, yun yung nangyayari sa opensa ng Beda. But FEU, I was about to say na hindi yun nangyayari, pero except for that one, nag-error. Masyado lang malakas yung palo. Yes, parang meron pa ding yung sa miscommunication din talaga on San Beda's side. That is an ace. Misread right there by the back line of FEU. Looks like San Beda is banking on their service aces for today's points. The second ace of San Beda so far in this match, or in this set rather. 3 aces all in all. Meanwhile, Jean Asis, binawi na lang yung puntos. Parang maganda din yung performance na pinapakita sa atin ni Jean Asis today. Showing us that hindi lang siya blocker, but she's also a very efficient attacker. Another service error on FEU's side. Konting recalibration lang sa service, no? 4 na puntos na lang hinahabol ng FEU to close this game's today's set.
That's Jessica Sugod on your screens right now serving. That was too wide. Parang palitan ng service error yun ah. Yan din yung hirap na ang tagal umikot, ang tagal ng rotation, matagal ka hindi nakakaserve, no? Pero kailangan talagang alagaan yun kasi yun yung magsisimula nung plays, di ba? So, kung walang service, wala din tayong plays. There's a good idea between Yana Binondo and Marian Tayag. It just so happened that yung palo na yun medyo wide lang. Kung tumama lang yun na onte dun sa FEU's blockers, puntos yun agad. Kasi wala ding nakatoka dun sa down the line ng FEU. Isa pa para San Beda. Medyo malakas nga lang yung set ni Yana that time. Si Asis ang nag-set sa FEU. Ang lakas ng palo. Medyo tahimik din yung opposite spiker ng FEU today. Parang onti pa lang yung mga attacks niya. No, talking about Evosori, yes. Masyadong nag-focus sa gitna din si Gallo. Well, why not? Actually, meet si Panangin. Yes, because it's working. Oo. Diba? Why change it if it's working? Just like that. Kaso nandun si Mikay. Great idea from Chai Castillo. Ayan, maganda yung discard ni Castillo doon. Na pinatama na lang niya sa blocker para maging check out. Tall mountain to climb for the Lady Red Spikers. Marian Tayag with a serve. Ang init ng mata ni Marian Tayag dito sa sideline, no? Baka, I think that's probably a strategy on San Beda's side na pinapadlagay nila talaga sa Zone 3. Napansin na yan ni Zone Coach 4 Tina pala. Salak. Oh, napansin na ni Coach Tina. Ito, may timeout tayo. Piyansa dito. Ganito tayo, di ba? Pinapahirapan natin yung pasa natin. Masyado ko maagang umapproach, kaya nasa ilalim ka ng bola. Tatlo spikers natin, di natin mapatay-patay yan. Di ba? Simulan natin sa magandang pasa. Talagang mabigat yung serve nila. Di ba? Pangalawang set, hindi niyo ba na-realize? Ngayon, nagkakaroon tayo ng luxury na ganyan, ganong kalayo na lamang. Pangalagaan naman natin, huwag natin tapo ng tapo. Bawi. Alam mo, kahit yung kalaban mo naman na nakapuntos, di ba? Makakakita ka pa rin ng pwedeng i-adjust on your offense, di ba? Totoo yan. Tsaka, so Coach Tina was saying din na mabibigat yung service ng San Beda. So, kailangan talaga nating depensahan yun. So, to your point, yung Zone 3 na yun, Zone 4, 5 pala. Zone 4, check that. Nagiging suspect na. Let's see here. Buhay pa ang bola. Opportunity for the Lady Red Spikers to kill this one. Chai will succeed. Ayan, we're seeing San Beda getting fired up. Ito pa isa. Check out na naman. Kasi pag nakita mo talagang sarado na yung blocker mo, check out na lang din talaga yung aasahan mo or drop ball. Zone 4 na naman. At biglang hindi maka-atake ang FEU. Looks like nayanig sila ng mga service aces ng San Beda, yung mabibigat na serve. Especially the one serving right now for San Beda, itong si Marian Tayag. Kargado talaga eh. Tagad connecting. Butas na butas yung gitna. Yun yung mga basag block na inaabangan natin from Tagaod. Kasi talagang malakas talaga yung mga palo niya. 8 set points at the disposal of the Lady Tamaraws right now. Pupuntos pa ba ang Beda? Chai Castillo can't connect. Punta sa open. Tagaod. Lumutang yung palo. Castillo, no. Tagaod one more time. Yun yung consistency na inaabangan natin from Tagaod. And that consistency paid off for the Lady Tamaraws right there. Nag-readjust lang. Kahit dalawa yung sumalubong kay Tagaod, sa kanya pa rin yung puntos. And FEU getting set number 2.
Set scores on your screen right now. FEU already ahead here, 2 sets to none. Jay De La Cruz together with Ana Copico, with Nika Madrid at courtside, and we're about to see some of the highlights ng set number 2. Depensa Opensa, it's all FEU. That's true. And then, but I can see that San Beda was actually trying to keep up towards the end of the set. But looks like FEU was still able to close it dahil medyo malaki din yung lamang na naiwan talaga yung San Beda. Ann Monares, Mitzi Panangin, diba? Jenny Tagaod. For lack of a better, napagana lahat ni Ng Jill setter, Gallo. yes. As you can see the numbers right there on your screens, Ana. So we have 10 attacks from FEU while San Beda has 5 and 2 blocks from FEU and San Beda has 1 and 3 aces, service aces from San Beda. Pero ang laki din talaga nung difference na nagawa nung bigat ng service ng San Beda with FEU. But FEU had 2 while the opponent's errors was 11. And San Beda has 7 errors coming from FEU. So if anything, nabawasan na ni FEU yung kanilang mga errors. San Beda naman, Si San Beda dumami. ang nag-ipon ng errors. Kasi starting pa lang ng second set, parang puro errors din yung mga binigay nila sa FEU yun. Giving FEU the confidence that they needed para iwanan sila with the score. Let's see here. Is this going to be the final set of this match, or will San Beda extend this affair right here? This is the classification matchup in the women's division of the 2022 VLEAGUE Collegiate Challenge here. Nangyayari dito sa Paco Arena. If you're just nearby, punta lang kayo dito. Marami pa tayong mga laro sa araw na to. And Klein Abraham can't score. Ganda ng diskarte doon ni Sheila Quiseo to get that attack from Molina. This time, it's Maxine. Can't connect. Rally goes on. Monares. Looks like pinalitan pala ni Coach Tina yung setter niya from Gallo to Ubaldo na. yes. So dito din makikita natin na maiiba din yung play ng FEU kasi iba din yung diskarte ng bawat setter. Tignan natin kung maiiwan ni Jill Gallo yung laro niya dito sa loob. Makuha ni Tin Ubaldo, di ba? Pero from the looks of it, gumagana na yung opensa dito ng San Beda. And they're playing beautiful volleyball right now. Good coverage. Rally goes on again. And Monares can't finish. Buhay pa ang bola. Max, Tin, Carrie. That's good for Carrie Truz. That was a great play coming from both teams. Parang naipon na ulit ng San Beda yung confidence nila. Na this is actually the first 6 no first set, no? Binalik na ni Coach Ariel yung first 6 niya. Lumutang yung palo ni Tin Ubaldo. Set up. Carry ulit sa gitna. FEU's middle blockers are really showing na kayang-kaya nilang pumalo, no? That's Truz from FEU coming off the bench. Itong si Carrie actually, nung season 84 ng UAAP, ang laro nito, wing din eh. Minsan opposite, minsan open. Pero dito, anong ginawa ni Coach Tina? Pinag-middle si Carrie. And 4 instant points for FEU. Hindi gusto ni Coach Ariel yung start na to. Let's listen into that huddle. Huwag ka mahiya, huwag ka matakot. Ang galaw mo, naglalakad ka pa dun sa loob. Balikan na ng bola, di gumalaw tayo ng bilis. Tapos mag-react ka. Nandun na yung bola, konting sundot na lang. Nandidepensa naman eh. Tulong-tulong kayo. Huwag kayo maghatakan. Tulong-tulong naman sa Yun na naman yung spiker. Pauwi natin, dalawa. Dun sa area na naman. Nagawa nyo na yan eh. Apply nyo na. Coach Ariel is emphasizing na magtulong-tulong kayo.
Very important talaga yan for teamwork kasi volleyball is a team sport na hindi naman pang isang tao lang talaga. Everybody has contribution. Kaya nga basic to na sinasabi, mag-usap kayo, di ba? Communicate on the floor. Para nga naman maging harmonious, maging nasasabi natin maganda yung Polished sistema din. sa loob. Totoo yan. Now, one can't work talaga na, one can't just work for the team. That's Marian Tayag with a serve right now. That's the first point of San Beda, by the way, and it's followed up with a service error. Mababawasan kaya ng San Beda yung mga unforced errors nila for this set. So far, by my count, that's already 3 errors for the Lady Red Spikers in this set. Senson, Molina, that one is good. Nakita mo ba yung approach na yun? Ang ganda ng approach niya, parang sure point talaga. Tindig pa lang. And if anything, if you're San Beda right now, you would want a replay of that here in this next point. That's true. Kasi parang napansin ko nga din na masyadong malapit yung mga spikers dun sa sets ng setter nila. Another unforced error, service error coming from San Beda side. So by errors alone, lamang pa ang FEU dito. Bawasan mo yung mga attack points sa 2 lang. So 4-2 pa rin to. Dahil 4 errors na ang San Beda dito sa set na to. Punta sa gitna. That one is good for Tricia Paras. Binawi ng middle spiker ng San Beda. Sa mga simpleng setup, nakakapuntos naman ng Beda, di ba? I think they just have to gather up talaga and yung confidence. Kasi malaking bagay yung confidence, sabi nga din ni Coach Ariel sa kanila. Paluin mo lang. But Ali Tepasora just scored for the Lady Tamaraws right there. Alright. 4-point lead. Go ahead, Ana. We're seeing Coach Tina na tinututukan si Panangin. So let's see kung ano yung ipapakita niya sa atin. Well, you have to remember, iba yung setter ni Panangin kanina, di ba? Si Jill Gallo. So let's see here, as Chai Castillo scores, tignan natin kung ano yung klaseng adjustment yung kailangan gawin ni Mitzi, di ba? Kasi, for sure, iba yung set ni Jill, iba yung set ni Tin. Yes, that's true. Aside from yung setter mo, iba yung set sa'yo. Kailangan mo din adjust sa mga bago sa team mo kasi parang may mga pinapasok na hindi naman part ng first 6 nila talaga. Ay, tatanong ko sa'yo mamaya pagbalik natin. Pero technical timeout muna tayo. FEU with a 4-point lead. Action continues inside the Paco Arena and Mika Madrid has a report. Jay and Anna, even if the FEU Tamaraws are missing the services of one of their most reliable attackers, Barbie Hamili, sabi ni Coach T, we are still at high. Lagi raw niya pinapaalala sa kanyang girls, every time you wake up in the morning, winners na kayo, so why lose hope? There is nothing to lose. Di raw sila titigil hanggat di nila nakukuha ang gusto nila at yan ay to play on an even higher level and to maintain their 2-set lead in this classification match. Coach T's advice is to remain patient, wag madaliin ang laban and keep their communication consistent throughout this match. Back to you guys. Maraming salamat, Mika.
At yun nga yung nangyari, no? Sa ganda ng laro ng mga attacker ng FEU as De Bosora scores from the back row. Diba? Hindi mo napansin Hindi yung natin nawala si Barbie. absence. Yeah. Oo. At yun yung ideal with the teams na hindi mo naman aasahan yung isang player lang to create all the points for you. And actually, sa mga naghahanap kay Barbie, she's just resting a minor injury that she suffered during practice. Naku, parang maraming naghahanap kay Barbie. That was a down-the-line attack from San Bedas Castillo. Actually, si Shai Castillo, halos lahat ng mga puntos niya, di ba? Off the blocker side eh. Makikita mo na alam niya yung gagawin sa bola every time na may sasalubong na blocker sa kanya. Save for that service error though. And that's showing great control on her side. Kasi lalo na nga na block na talaga na sarado yung blockers ng FEU. So, kailangan mo gawa ng paraan around it to create a point. So habang nagsaserve si Mitzi Panangin, may tanong ako sa'yo bilang middle blocker. Dahil napag-usapan natin kanina yung dynamic ni Tin Obaldo tsaka itong nagserve na si Mitzi Panangin. As play goes on, Tin Obaldo will score. Pero matanong na kita, sigurado na naglalaro ka, meron kang paboritong setter. Alam nyo, Jay, no? Yung favorite setter ko talaga, 11 years kong kasama yun eh. Grade school pa lang kasama ko na. Siyempre favorite ko talaga. Si Gia Morado. Yun nga eh. Pero at the same time, hindi nyo lang din alam, marami din kaming mga alitan inside the court. Kasi ano din talaga yun, may gusto ka na gagawin mong attack. And meron din siyang sarili niyang play na gustong gawin. Pero normal naman yun kasi at the end of it, we want what's best for our team. Totoo yun. So it works out in the end. So parang iisipin, akala ni Gia, iba yung iniisip si Gia na paborito mong set, pero iba pala yung hinahanap mo sa kanya. No? Ay, hindi naman. More of the plays lang talaga na parang, ilagay natin sa labas or this or yon. So more of decision making kasi pakailamera din ako eh. Yung decision maker, pinapakailaman ko eh. That was a great middle attack, no? From our middle spikers. Yun, pinapakita ni Ubaldo na kaya ko din naman mag-gel with my spikers. Alam mo, kulang na lang ang gawin ng FEU dito. Bigyan nila ng set yung libero, sila ang pumalot nakapunta si libero, di ba? Totoo yan dahil kaganda yung distribution. Totoo yun. Ayan, another off the block. Ito talaga yung side na to napapansin ko pag dito na pupunta yung mga spikes ng San Beda, nahihirapan yung FEU kunin. Actually, tatlo na yung nakaabang kay Jessica Sugod. Isa lang yung tumalon. So, Jessica Sugod took advantage of it and she's now serving for the Lady Red Spikers. They're trailing by 6. Ubaldo, punta kay Carrie. Ganda ng floor defense doon ng San Beda. And Monares, hindi napigilan ng momentum. Humawak tuloy sa net. Parang ngayon, very strict na rin sila sa mga net violations. Kasi parang kahit buhok, hibla lang ng buhok mo, net violation na. So dati nakakalusot ka doon kapag... O kaya siguro short hair yung mga lasalista, no? Kasi para iwas sa mga net violation na unwanted. And that's the value of adding a lot of ipets, hair clips, di ba? Padamihan ng hair Padamihan clips. talaga ng ipit. Para nga naman masyadong sagrado yung net na yan. But that time, phenomenal rejection right there. Coming from Trisha Paras, I believe. Pansin mo kahit yung coverage ng FEU, lahat sila na-cover. Kaya lang yung block ng San Beda, masyadong malayo, nasa long ball. So, hindi mo talaga maiwasan yun. And San Beda actually starting to build a run here. Yes, they're building their momentum. Probably also because their captain is in the court, showing us great blocks right there. Nagiging problema na ng FEU yung frontline defense ng San Beda, kaya tumawag na si Coach Tina ng timeout. Let's listen in. Pagdating
dadating tayo doon sa proseso. Daanan muna natin yung proseso, papasa, set play, and then hatid ng maayos. Huwag kayo magmadali. Maganda naman yung pinapasa. Okay, so, Kari, commit lang tayo nag-commit sa middle. Pwede ka, 3 spikers, di ba? Pakombinasyon tayo. Sige. Tsaka dito mag-play. Daan muna tayo sa proseso, pasa muna. Yung sinasabi ni Coach Tina dito na parang nagmamadali ang FEU kasi check out this play right there. Tipsana, nakita na ni Ali na butas yung gitna pero timing si Klein sa Sopalpal. Parang San Beda is picking up on ano talaga, yung mga pagsarado nila ng mga spikes ng kalaban. And this is just a 3-point lead. Set up si Tin. Kay Ann, rejected again. Ayaw na magpadaan ng palo ang San Beda sa kanilang side ng floor na yan. Nakapuntos pa. Tama ka dyan, Jay. Ayaw na nila magpadaan ng spikes ng kalaban kasi dapat first line of defense mo talaga yung block mo eh. So dapat sarado na agad. Di na kailangan problema ng defense mo sa likod. Parang tatanggapin lang ng San Beda ngayon yung mga ball over lang no? Mga free ball lang. Mga free ball lang. And they're taking advantage of it and spiking to the best of their abilities. But Gary Cruz is having none of it. But Tama na raw. this time, hindi pwede. Kailangan makapoint na kami ngayon. 3-point lead for the Lady Tamaraws. Let's see who will take us to the technical timeout. Lalo na't nakakaranang San Beda ngayon. Lumutang lang yung palo ni Xiao. Medyo lalayo dito ang FEU. Up by 4 here. Already ahead by a couple of sets here. That's Ann Monares serving. Punta sa gitna. Good dig right there by Ubaldo. Yun nga lang ang problema. Kapag si Ubaldo nag-receive, iba talaga magsaset. That's true. And kailangan mag-adjust ng spikers ng FEU sa mga offsets na ganun. Kasi parang kanina pa, nahahatid talaga ng setters yung bola sa kanila. So usual problem to. Pag sa hindi inaasahang pagkakataon ang setter nag-receive, sino dapat ang may second responsibility na mag-set nun usually? Usually, sa libero na napupunta. Ever since nung panahon na ni Coach tayo, binago niya yung dynamics na dati utility, ngayon yung setter na is yung libero. Oo. But this one, Trisha Paras, starting to get her groove sa kanyang opensa dito. Paras, by my count, already has 7 points in this match. Nice serve from Habakon right there. Set up si Ubaldo. Chini connected right there. And Chini Tagad will send us to our second technical timeout. 16-13, the Lady Tamaraws with the lead. Back to us here inside the Paco Arena para sa laban ng San Beda University Lady Red Spikers at ng FEU Lady Tamaraws J. De La Cruz together with Ana Gopico and Mika Madrid. And as Gary Cruz will serve, tuloy lang natin yung usapan ng second ball. Dahil you mentioned si Coach Tai nung panahon nyo, ang pinagseset na niya, kung ang nag-receive ay yung setter,
si libero na Yes. ang second setter. Oo, kasi para yung options mo, mas madami pa din. Kasi hindi naman talaga nag-a-attack from the back yung mga middle blockers, di ba? Oo, Pero yung problema natin is if yung middle blocker, yung nasa likod. yun lang. So doon, madalas nakikita ko maraming miscommunications talaga sa ganun. Kasi hindi din naman sanay talaga yung middle blockers mag-set. That's Abraham with a serve right now. Looks like umuunti na yung lamang ng FEU sa San Beda. May kaso nag-error. Another service error. For San Beda, kahit na ang lalakas ng mga serve nila, ang bibigat, talagang malaki pa rin yung ano nila, statistics ng service errors Oo. din as well. It comes with the risk eh, di ba? Nakargahan mo yung service mo, automatic lulutang yung palo mo, lalakas yun. As Jenny Tagad was able to send that one off the blocker, send it out. Medyo alanganin din yung palo na yun kasi it doesn't, parang medyo hindi halata na check ng blockers. Great serve coming from Devosora. Panangin, dinalawang kamay. Castillo. Wangko was there. Tagaod. Indeed, that is good. Sunod-sunod mga punto si Tagaod. Yes, she's making some noise. Kasi medyo tahimik daw siya nung first and second. Totoo yun. Ito, timeout si Coach Ariel. Lalo na sa serving. Again, ulitin natin. Pagpasok nyo, receive tayo. Pag may receive, dahan-dahanin nyo lang. Yun, bumabalik na. Pwede naman dumiskarte doon. Nandun yung block, nakaganyan na din. Paluin natin doon. O pwede yung drop. Pero pag walang block, tansya mo na kayong pwede paluin. Paluin natin. Nasa likod ka, try mo. Tumayo ka dyan. Yes, hingi ka ng 4. Pero conditional yan. Pwede ka po. Alright, Coach Ariel de la Cruz emphasizing na kailangan nilang dumiskarte at dahan-dahan din yung pagpasa ng receive sa setter. Kasi nakikita naman na nila na nagagawa nila ng paraan kanina na kahit na may blocker sa FEU, na off the block pa din ng spiker nila, especially si Castillo. At lalo na't ngayon si Tagaod, gumagana na. Save for that one. Diba? Kailangan makarecover din sila sa depensa eh. That's true. Tsaka, eto na naman yung play na favorite ni Castillo, no? Yung off the block, tapos dito sa open spiker ng FEU dumadaan. So, kung nababasa na ng FEU si Shai Castillo, automatic niya napatatamain talaga sa kamay ng mga blockers eh. Ay, nako, supalpal nga lang si Shai that time. Ayun lang, sabi niya, tama na. Oo. Mag-a-adjust na yung blockers ng FEU. Gumigilid na sila ng onte. Kanina ka pa nag-off the blockers, ha? Ay, sabi ni Mitzi. O ito, Binantayan nila yung cross court niya. back to you. By my count, that's actually the first block of FEU in this set. That means that's good for San Beda Spikers kasi nakakalusot na yung mga palo nila. Monares. Off the blocker, send it out. That's a point for Ann Monares. Looks like Ubaldo is mixing up the plays. Mas binibigyan niya ngayon yung mga open spikers niya. Kanina nag-enjoy si Mitzi. Oo nga eh. Sabi siguro ni Tim, teka, nakakarami na yung middle kanina. Yung mga wings naman, ha? Giving everybody time to shine. Oo. Shy again. Ayun Shy na. again. That same spot na naman. Hindi pa din nadala yung FEU. So if you're the FEU floor defense, you have to do something with this for sure. Kasi as an open spiker din, minsan parang feeling mo invisible ka dun sa spot na yun. Pero may mga off the block din talaga na napupunta. Senson, si Habako naman ang ditiskarte. Block one time, block the second time. That was a good block coming from Mitzi Panangin.
May papasok pa dito para sa FEU. The middle blocker, Mitzi Panangin will sit down. Marge Encarnacion will serve at siya magsisilbing service specialist na rin para sa FEU for this one. You just actually need 3 points to get the victory here. At napakaganda naman pala kasi ng service niya. Kaya pala siya specialist. Dapat lang, no? Good read there from Ann Monares. Ang ganda ng palong yun, or drop rather. Very calculated. Sabi ni Ann, akala nyo kayo lang umu-off speed, ha? Akala nyo kayo lang nakakakita ng butas, ha? Kami rin. Yun yung diskarte na hinahanap ni Coach Tina from their last game. Magsa-serve ulit si Marga. Ako po, ayan na yung serve. Angel, somebody touched the net on the side of the Lady Tamaraos. Maiba lang yung dun sa tawag ng referee. Ang ganda din yung pinakitang diskarte ng open spiker ng San Beda. Ginaya niya yung ginawa kanina ni Monares. Huling-huli ni Angel yung cross-court na bukas, itong zone 3. Ang linis. Nako, traffic pa si Monares at si Kiseo. Great slide right there from Maxine Tayag. That was a great running attack. Parang ngayon ko na lang siya ulit na naririnig. Nagpaparamdam na siya ng presensya niya. But San Beda still trailing by 5. That's a powerful serve right there from Senson. Isa pa para sa San Beda. Klein can't score. Tingin kay Monares. Finding the open spot again. Kitang-kita na ni Monares yung butas ng kalaban. At yun yung mga magagandang plays din na hindi mo naman kailangan bigyan ng napakalakas na effort, pumalo, no? Parang shoot mo na lang. Score pa din naman. 6 match points at the disposal of the Lady Tamaraos. Sakto lang yung serve ni Tin Ubaldo. And this is a free ball. Who will get FEU the winning point? Not yet. That one went out. FEU is just looking for one more point to close the match. If you're San Beda right now, bawal na magkamali. Totoo Seriously. yan. Pressure is on them. Ubaldo, Devasora, for the win! So sigurado hahanapin ni Alay Devasora yung clip nung winning attack na yon. As FEU will take this one in straight sets. Solid ang opensa ng FEU, solid rin ang depensa. Total all-around game para sa Lady Tamaraos, di ba, Ana? That's true. Kahit nagpalit din sila ng setter on the third set, napagana pa din ng setter nila lahat ng spikers niya. Showing that, you know, different tactics still work. Oh, sinulit ng mga setter ng FEU yung mga attackers, and Mika Madrid kasama na yung ating best player of this match. Thank you, Jay and Anna. Again, we have Mitzi Panangin of the FEU Tamaraos as our player of the game. Mitzi, congratulations sa inyo. At ang bilis nyo ang nasungkit yung panalo in that 3-set blowout. So ano yung formula at naitawid nyo ng mabilis yung laban? Para sa akin po, mas talagang importante yung communication tsaka teamwork po. And ito na yung pagkakataon mo para batiin ang iyong fans, friends, and family. So go ahead. Binabati ko po yung pamilya ko sa Cebu din sa mga lahat ng sumusuporta sa FEU po. Maraming salamat, Mitzi. Again, congratulations. Back to you, Jay and Anna. Maraming salamat, Mika, and congratulations as well to Mitzi Panangin and the FEU Lady Tamaraos. By my count, 12 points ang ginawa dito ni Mitzi Panangin. 10 from attacks, then 2 from blocks. But overall, yung laro ng FEU, makikita mo yung dynamic nila, di ba? Like always mentioned, this entire match. That's true. Tsaka makikita mo din na may sistema sila na na-establish, di ba? From the defense to the sets to the spikes. Pero not to take anything away from San Beda, there were glimpses of phenomenal plays din
nung set 1 and set 3 actually, as you see the highlights right now, set number 2. Tulad nun, yung ginawa doon that time ni Rhea Hadlock on finding the open spot. Lalo na nung nakikita na nila yung mga butas ng kalaban. Oo. And they were getting their momentum. Na may mga off the blocks na rin sila, may drop balls. And actually, marami ding nakitang butas si Coach Dina Salak, lalo na sa depensa nila eh. Diba? Kaya nakarami rin ng attack points ang San Beda, lalo no third set. That's true. Pero binawi din naman ng mga spikers ng FEU kasi sila din nagda-drop na rin sila. Diba? Like off the blocks na din. And again, great victory from the Lady Tamaraws. Pero hindi pa tayo tapos sa second game natin, and that's coming up next. It's the San Sebastian College Recoletos Lady Stags going up against the University of Santo Tomas Golden Tigers. Stay with us here. This is the VD Collegiate Challenge Season 14.